mga issue sa salt water, at paano ito maiiwasan. Ito ang katotohanan sa pagdadala ng drone sa beach. Napakaganda talaga ng dagat para sa mga aerial shots. Pero ang hanging dagat ay may dalang nakatagong kalaban. Madalas, dinadala ng mga tao ang drone nila sa beach. At lilipad man sila o itatambay lang ang drone sa mesa. Ang salt residue sa hangin ay kumakapit sa body nito. Dahil open ang architecture ng drone body, ang asin ay direktang sumisingit sa circuit board. Hindi tulad ng camera na halos sealed talaga. Ang circuitry ng drone sa ilalim ng cover nito ay nakabukas, kaya madaling kapitan ng salt residue. Sa totoo lang, ang mga electronics at circuit boards ay parang magnet para sa mga bagay na ito. Hindi mo kailangang ibagsak ang drone mo sa tubig para masira ito. Habang nakapatong lang yan sa table sa beach, ang pino at mamasa-masang salt air ay tahimik na bumabalot sa mga high RPM motor bearings, sa mga masiselang copper windings, at sa mga exposed pins ng iyong electronic speed controllers, ESCs. Ang asin ay isang napakatinding electrical conductor, kaya kapag natuyo ito at nag-crystallize sa loob ng open frame, gumagawa ito ng mga invisible bridges sa iyong mga circuits. Sa susunod na iyon mo ito, ang kuryente ay tatalon sa mga lugar na hindi dapat, na magiging sanhi ng instant short circuit na pwedeng tuluyang makasira sa iyong lumilipad na tripod. Kapag nagdala ka ng DJI drone sa isang coastal environment, ang maalat na hangin ay lumilikha ng mga patagong chain reaction problems sa loob nito. Narito ang 4 na iba pang sitwasyon na may kinalaman sa saltwater na nangyayari kapag bumibisita ang drone sa beach. Isa, ang magnetic motor traps. Ang hangin sa beach ay hindi lang asin ang dala. May kasama rin itong microscopic sand particles na nahalo sa sea spray. Dahil ang mga brushless motors ng drone mo ay umaasa sa malalakas na internal magnets para umikot, para silang vacuum na humihigop sa mga dumi na ito. Ang salt mist ay bumabalot sa copper windings sa loob ng motor bells, habang ang magnetic field naman ay humihila sa magaspang na buhangin ng diretso sa high RPM bearings na nagiging sanhi ng instant na crunchy at magaspang na pag-ikot. 2. Galvanic dissimilar metal corrosion. Ang drone mo ay binuo gamit ang iba't ibang klasing metal, copper sa mga circuit board, aluminum sa mga structural screws o heat sinks, at bakal, steel, sa mga motor shafts. Kapag ang salt residue at ang moisture sa beach ay namuo sa pagitan ng mga metal na ito, nagtitrigger ito ng chemical reaction na tinatawag na galvanic corrosion. Ang isang metal ay parang isinusuko ang sarili nito sa isa pang metal na nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira, pitting, kalawang, at structural failure sa mga joints at connections. 3. Antenna and signal degradation. Ang mga internal antennas at receiver modules ay umaasa sa malinis at walang humahadlang na metal connections para makipag-usap sa iyong remote controller sa malalayong distansya. Ang manipis na layer ng salt air crystallization sa internal antenna terminals ay nanggugulo sa high-frequency telemetry na ito. Pwede itong maging sanhi ng biglaan at hindi maipaliwanag na signal drops, video static, o kaya naman ay total loss of control habang nasa ibabaw ng tubig. Pero teka, hindi mo naman kailangang iban ang sarili mo sa beach. Kailangan mo lang ng matinding defense plan para maiwasan ang disaster. Una, ituring ang beach bilang isang hazardous zone. Huwag na huwag kang mag-take off o mag-land ng direkta sa buhangin dahil ang hangin mula sa mga propeller ay magpapalipad ng salt and sandstorm diretso sa mga open vents ng drone mo, gumamit ng maayos na landing pad. Pangalawa, sa mismong sandali na matapos ang araw mo sa beach, mag-deep exterior detox ka agad. Kumuha ng microfiber cloth na medyo basa ng distilled water o isopropyl alcohol at maingat na punasan ng outer shell at mga arms para matanggal ang dumi sa surface. Panghuli, kumuha ng isang can ng compressed air o high-powered hand blower at bugsuan ng todo ang mga motor bells at open vents. Gusto mong mapalipad palabas ang mamasa-masa at maalat na hangin bago pa ito tumambay sa bag mo, matuyo, at kalawangin ang mga motor mo ng tuluyan. Ang kaunting proactive cleaning na ito ay mababawas lang ng hindi hihigit sa 5 minuto. Pero ito ang magdidikta kung mananatiling pristine ang iyong mamahaling drone o kung magiging isang napakamahal na beach souvenir na lang ito. Happy flying sa beach!